Magandang araw sa ating lahat, lalo na sa higit 1.5 milyong kababaihan ng Lungsod Quezon at sa lahat ng katuwang natin sa pagtataguyod ng pantay na karapatan. Happy Women's Month sa inyo! Sa pagdaan ng mga taon, tumatak na ang pangalang Tandang Sora na walang takot na nag-alaga sa mga katipunero. Nariyan din si Dr. Fred Del Mundo na nag-alay ng buhay sa pagkalinga sa mga bata. Sikat ngayon si Alex Ayala, ang ating tennis champion, si Hidelyn Diaz na nag-uwi ng gintong medalya mula sa Olympics. Sa media, nandyan sina Mel Chanco, Jessica Soho at Cheche Lazaro. Sa larangan ng negosyo, matunog ang pangalan ni Chef Gaita Flores at Reese Fernandez Ruiz. Sa politika, may Cory Aquino, Adelina Rodriguez at Miriam Defensor Santiago. Si Teacher Sabs Ongkiko naman, nagbabahagi ng kaalaman at humuhubog sa susunod na henerasyon. Sa iba't ibang larangan at mundong ginagalawan, bawat isa sa kanila ay patunay ng lakas, husay at puso ng babae. At lahat sila may pagmamalaki natin na taga Quezon City. Matingkad man ang kanilang tagumpay, dumaan din sila sa mga hamon gaya natin. Pare-pareho tayong sumabak sa mga pagsubok sa tahanan, sa lansangan at sa komunidad. At hindi laging panalo ang babae sa loob o labas man ng City Hall. Hindi pa rin nagwawakas ang diskriminasyon, ang pang-aabuso, pisikal man o hindi. Gaya ng balita tungkol sa karanasan ng influencer na si Mika Nikdao na naglakas loob na magsalita tungkol sa umano'y pananakit sa kanya. Sa likod ng bawat headline at viral post, may mukha ang babaeng nasasaktan at nagdurusa. But we want to assure you that we are taking care of business. Ayon sa datos ng Quezon City Health Department mula Enero hanggang Hunyo 2025, ang nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga kababaihan sa ating lungsod ay heart disease. Kasunod ay cancer at diabetes. Malaking usapin din ang mental health. Kaya pinapalakas natin ang access sa screening, konsultasyon at dekalidad na health services. Kasama dito ang malawakan nating screening, treatment at support para maagapan at malunasan ang breast at cervical cancer sa ating mga kababaihan. Ngayong taon, itinanghal rin ng QC bilang kauna-unahang lungsod sa Pilipinas na pasok sa City Cancer Challenge, isang international institution na kumikilala at sumusuporta sa mga lungsod sa buong mundo na may strong cancer care model. Pinaigting natin ang kampanya tungkol sa mental health. Because when women are healthy, families are stronger. That is taking care of business. Merong rin mga kabataang nabubuntis tulad ng kwentong ipinakita sa pelikulang Sunshine na pinagbidahan ni Maris Racal. Ayon sa Commission on Population and Development, nakapagtala na ng halos 139,000 adolescent mothers sa bansa. Higit 10,000 dito ay mula sa National Capital Region. Ang nakakabahala pa, ayon sa CPD, tumataas ang mga kaso ng pagbubuntis sa mga batang babae below 15 years old. Isa itong usaping nangangailangan ng mas masinsinang pagpapaliwanag at konkretong aksyon. Kailangan tiyakin na ligtas ang kanilang panganganak at may suporta para sa kanilang mga sanggol. Every young mother deserves a second chance, and every child deserves a safe and dignified start in life. Ako po si Yvette Gison, isa po ako sa mga benepisyaryo ng Batasan Annex Health Center. Maaga ako nagkaroon ng boyfriend, kaya maaga rin ako nabuntis. Unang-una pagbata ka pa at meron ka ng bata, ang hirap kasi pag umiyak siya, iiyak ka din eh. Hindi mo siya alam kung paano mo siya pakakainin. Higit sa lahat, hindi mo alam kung paano mo siya bubuhayin. 7 sila kasi meron akong twin. Dito ako nagpapacheck up sa Batasan Health Center. Binibigyan nila ako ng anti-tetanus, mga kailangan para sa mga pagbubuntis, katulad ng laboratory. May libre kaming HIV test sa mga ihi, sa dugo. Kailangan talaga ang laboratory sa pagbubuntis kasi doon mo makikita kung okay kayong dalawa ng baby eh. Libre lahat yun, mga vitamins, mga pangangailangan mo, tsaka yung regular check-up mo kasi doon. Tsaka mas convenient dahil mas malapit. Every semester ka po talaga chine-check up ng midwife. May mga health worker po na nagpupunta sa bahay-bahay at chine-check naman po kung kumusta yung panganganak. Yung sa immunization na po ng bata, simula po ng pagkapanganak. Kasi ang BCG nila at saka pneumonia, pagkapanganak.
Yung the rest na po ng immunization nila, katulad ng po ng mga pneumococcal, yung mga measles, lahat po yun sa center na po namin na nakukuha, ng libre po. Habang buntis pa kami, sinasabi na sa amin na pag nanganak kayo, kung gusto niyo mag-family planning, pwede kayong lumapit sa amin. Yung una, nag-pills ako. After noon, nag-implant ako ng 2 beses. Every 3 years kasi yun eh. Tapos yung nagkaroon ng libreng ligation dito sa health center, nagpa-ligate na ako. Nagpapasalamat kami kasi unang-una, lahat ng mga benefits na naibibigay ng health center, ng government is na-avail naman natin lahat eh. Katulad niyan, mga maliliit na tao na walang kakayanang magpa-check up sa mga hospital, sa mga private hospital, libre siya eh. Sa mga kabataan ngayon na mapupusok, hanggat maaari, huwag muna ninyong pasukin yung pagpapamilya. Higit sa lahat ang pagkakaroon ng maagang pag-aanak. Kasi mahirap. Magkaroon ng supling pa na palalakihin mo, na ikaw mismo sa sarili mo na hindi mo pa kaya rin palakihin ang sarili mo. Yun yung mga, hindi naman sa pinagsisisihan, pero gusto ko lang balikan na hanggat maaari sana na experience ko maging dalaga. Magkaroon ng mga maraming gimmick, maraming kaibigan, na mga kasama. Tsaka higit sa lahat na experience ko sana kahit pa paano yung nakatapos man lang ako. Pagdating sa proteksyon, dinadagdagan natin ang mga kalsada at pampublikong espasyo na women-friendly. Mas pinaliwanag at inayos natin ang mga sidewalk, naglatag ng mas ligtas na bike lanes, at pinalakas ang seguridad sa pampublikong transportasyon. Hindi natin kinukonsente ang anumang uri ng kabastusan at pang-aabuso sa kalsada o pampublikong sasakyan. At nakasaad ito lahat sa Safe Spaces Act. Katulong ng iba't ibang ahensya, pinapanagot natin ang lumalabag sa batas. Your safety is not a privilege, it is a right. That is how we are taking care of our women. Ako si Milanie B. De La Rosa, ang Bausi Staff ng Barangay Payatas, Quezon City. Women's Month po, may programa po sa City Hall. Isa po ako sa nabigyan ng bike. Kasama namin si Mayor Joy Belmonte. So malaking tulong sa akin yung nagkaroon akong bike. Ginamit ko pagpasok sa barangay. Halos mga mabait talaga kami doon nagbabike noon. Mula noong 2013, hanggang 2019, may isang kagawad na nagsabi sa akin na gawin akong Bausi Staff. Habang rumoronda po kami, may tumatakbo. So umiiyak, nabastos po siya. Tapos, siyempre, nirescue namin. May humabol po sa kanya. Lasing po yung lalaki. Hinihipuan sa part na masilan. Minsan una yan, di talaga sila magsumbong. Tapos kami kasi, kaibigan mo ako, nanay mo ako. Kakampi mo ako, yun magsalita na yung bata. Tapos, siyempre, sabi ng lalaki, tingnan mo na yung mga suot, ganyan. Porket ba nakaganyan, bastusin na lang. Siyempre, paliwanagan namin yung nanay ng lalaki. Tapos, dadalhin na po namin doon sa counseling sa SSDD po. Nag-umpisa dito ang ronda. Pag 10 na, umiikot na yan, umiikot na kami. 10 to 5 a.m. Sumama kami sa robing. Kasama kami kasi at least kung may mga babae o mga bata, kami po ang mag-handle doon. Mula noong may rumoronda na po, ma'am, hindi na po namin kikita na may nababastos diyan sa daan. Lalo na ngayon na marami na din silang alam na ay di pala pwede na ganyan ang mga suot, bastusin na natin, may kaso pala yun. Ang Bausi po ay 24/7 po bukas. Anytime po kayong pumunta. I-assist kayo kaagad-agad. Tulad sa akin na naabuso, pero hindi ako sumuko. Ipinaglaban ko yung pagkababae ko, maging ina para sa mga anak ko. Sa mga kababaihan, ang masabi ko lang na huwag silang matakot magsumbong sila ay naabuso. Kailangan kaya natin yung kakayanan nila.
Sinusuportahan natin ang mga babaeng gustong pumasok sa science, technology, engineering, and mathematics o STEM. Naniniwala tayo na ang talino at kakayahan ay walang kasarian. Libo-libong kabataang babae ang patuloy na nakakapag-aral dahil sa ating scholarship program. Because when we give women equal opportunities, we expand what is possible for the entire city. That is how we are taking care of our future generations of women. Hi, I'm Erica Luis. I'm part of the QCU Robotics team, QCU Alpha, and I'm one of the programmers. Mula childhood ko po, interested na po talaga ako sa mga technologies, science, math, and then nung college po, pinili ko po yung IT kasi since marunong na po ako ng hardware, naisip ko po na what if software naman po yung maging specialty ko para makakamit ko rin po talaga yung passion ko sa robotics po. Nakita ko po yung enrollment sa QCU, free tuition po, and then nakita ko po sa FB page po ng QCYDO na may scholarship nga po for QC residents. So, nag-apply po ako doon. Natanggap po ako nun. Malaking tulong po yun sa amin kasi dahil po doon, napagsabay-sabay po kaming mag-aral na 5 magkakapatid. Lahat po ng branches ng QCU, natadaanan po ng libreng sakay. Halos araw-araw ko po siyang ginagamit para makalesen na rin po sa expenses. Kasi if hindi po ako maglilibreng sakay, sobrang mahal po ng pamasahe. Nung high school po ako, meron na po talagang robotics team sa Batasan. And nung time po na yon, parang mababa po yung tingin ko sa akin kasi iniisip ko po nun, kaya ko ba to? Babae ako eh. Ayun. Puro po sila lalaki nun sa robotics team po ng Batasan. So, hindi po talaga ako sumali. And then, nung college na nagkaroon po ng Gender and Society, unti-unti pong nawala yung ganong thinking ko po. Hindi lang pala dahil babae ako, hindi ko na pwedeng gawin tong mga to. Nung nagkaroon po ako ng chance na sumali dito sa robotics, inisip ko po na kahit nag-iisa lang akong babae, itatry ko pa rin po. Kasi, what if hindi ko po siya itry, hindi na po talaga magkakaroon ng chance na, ayun pa, ma-pursue ko po yung passion ko. Unang pasok ko pa lang po dito sa robotics lab, na-feel ko po agad na ang safe ko dito. Hindi po nila pinaramdam sa akin na dahil babae ako, ito lang yung task ko. Magdo-document lang ako, hindi ako pwedeng humawak ng robot, hindi ako pwedeng mag-code. Sobrang motivated po talaga kaming lahat na gawin yung best namin. Kaya nung nag-champion po talaga kami. Sobrang saya na hindi po nasayang yung efforts ko, yung late nights na nagpupuyat po kaming lahat. Bilang babae po, nakaka-proud po kasi napatunayan ko po sa sarili ko na hindi ako babae lang. Babae ako kaya kaya kong gawin to. Babae ako and nag-excel ako sa ginagawa ko. Hindi rin natin iniiwan ang mga kababaihang napilitan mag-abroad para itaguyod ang kanilang pamilya. Higit kalahati sa tinatayang 30,000 na OFW mula sa Quezon City ay babae. Lahat sila matindi ang sakripisyo at tinitiis ang lungkot at pangungulila. Kaya naman, dito sa ating lungsod, sinisiguro natin na suportado sila at ang kani-kanilang mga pamilya. Kasama dito ang ating ihabilin program kung saan katuwang nila ang pamahalaang lungsod sa paggabay sa kanilang mga anak. Meron rin tayong itinatayong kooperatiba para sa ating mga mamamayan na dating domestic workers na pinili ng umuwi for good. Alam natin na sa kasamaang palad, ang iba sa ating OFWs, lalo na kapag babae, ay nakakaranas ng pang-aabuso abroad. Pagbalik dito, sinisiguro nating may masasandalan sila sa paghahanap ng trabaho man o pagnenegosyo.
Ako po ay single mom. Yung 5 po ang anak ko, yung 3 po nasa Bataan, yung 2 lang po nasa akin. Since birth na lumaki po ako, wala pong walang tumayong magulang po kasi bata pa po ako, iniwan ako ng tatay ko sa nanay ko. Pero po yung nanay ko po, hindi po sinuring na anak. Sinabi ko po sa kanya yung nirape po ako nung chewing ko. Bali, 9 years old po ako. Tapos, dinatakasan ko na nga po yung ma'am kasi naulit po doon sa stepfather kong una. Nandyan lang, nagtatrabaho po yung nanay ko. Tapos hindi niya po ako pinag-aaral. Ang hirap din po sa Saudi, ma'am. 6 months po ako nung sa naging amo ko, bininta po ako, ma'am. Hindi po sila yung tunay kong amo. Bali, sa 6 months po ako doon, durog po yung mga kamay ko. Yan. Sugat-sugat po yan. Hindi po nila ako ng tinuring na tao. Ang nakapagpauwi po sa akin yung anak ko po na nasa Bataan. Pumunta po siya sa OWA. Nagsabi siya doon yung sitwasyon ko. Pero pag uwi ko po pala dito, mas masaklap pa po pala. Matagal din siya doon sa stepfather ko. Nirip niya po ng ano. Kaya sabi ko, bakit nangyari din sa kanya yung nangyari sa akin. Yung nanay ko po, tinakpan po kami. Dahil sinungaling na po yung anak ko, ma'am. Sabi ko, ginawa mo na sa akin. Bakit isa na ko ginawa mo pa? Minalahis niya po kami. Tapos, wala ako, ma'am. Isang araw po may nagsabi sa akin, punta na po ako dito sa barangay. Meron daw po dyan, ng OFW. Nakahingi po ako ng tulong sa kanila. Dinala po nila ako sa peso. Sa peso po tinulungan ako. Una pong nakuha ko dyan, halagang QC, ma'am. 500 weekly. Binilang ko sila ng gamit. Kabayad po kami ng bahay, tubig, ilaw. Kaya malaking bagay po talaga. Yung peso po, ay in-interview po ako. Ngayon po, pagka-interview po sa akin, sinabi ko po lahat yung nangyari. On the spot po, isinali po nila yung mga anak ko sa Smart Chat. Iabilin po yung katulad sa taekwondo nila, yung sa art, yan po. Kasi natututo po yung mga anak ko. Tsaka ako din po, kahit wala po akong pinag-aralan, natututo po ako sa mga programa po nila, ma'am. Nate-therapy ko yung mga anak ko. Pati po ako kasi nalilimutan ko po yung mga nangyari po. Sa pamamagitan po ng Smart Child Iabilin, nagkaroon po ako ng panibagong pamilya. Diyan ko po nakuha yung pamilya na dapat ibinigay sa akin. Yung pangangalaga, ganun. Yung tindahan po ni Ate Joy. Natutuwa po kasi malaking bagay po sa akin. Kasi wala din. Nung time na dumating po siya, baon na po. Doon po sa pangkabuhayan na binigay po sa akin ng QC, binili ko po ng gamit na pang steamer, kalan po, tapos kawali, kaldero, panggawa ng waffle. Nagtitinda na rin po ako ng pagkain sa Pop QC po. Bali po, SSDD po, tinulungan po nila po kami para po makakuha ng fiscal po. Hanggang ngayon po, tinutulungan nila po yung anak ko. Ongoing pa po yung kaso namin. Sa mga babaeng nahihinaan ng loob dyan, lumaban kayo. Lagi kayo magdasal, may Diyos. Yung naranasan ninyong sakit, gawin niyo sandata para matuto kayong lumaban. Maging ang mga nasa loob ng selda, inihahanda natin para sa kanilang paglaya at pagbabalik sa komunidad. Binigyan natin sila ng pagkakataong magbago sa pamamagitan ng edukasyon at livelihood opportunities para makapagsimula muli. Because a humane city believes in second chances.
Ako po ang natulungan ng No Woman Left Behind program. Naging mapuso kung parang lahat ng bagay akala namin easy lang. Siyempre po, bilang nangangailangan, pinasok po namin yung hindi namin alam na mali pala talaga siya. Akala namin yung taong nag-utos sa amin mismo pagkakatiwalaan. Sabi niya pagka nakuha daw po namin yung bagay na to, may kapalit naman po. Pero hindi naman po namin alam na yung laman po na yung dala namin, pinagbabawal na gamot. Depressed po ako. Alas hindi ako makausap. Hanggang sa tinulungan po ako ng BJMP na ibalik yung dating sigla ko. Nag-aral na lang po ako. Nag-focus po ako sa mga gawain doon, mga activity namin sa araw-araw. Iningkayat po kami ng BJMP na maglibang o kaya bigyan namin ng pag-asa yung sarili namin. Hanggang sa maka-recover po, di naisipan ko po mag-aral kasi high school naman po ako sa Laya, tinuloy ko po doon. Mula junior high hanggang senior high. Tapos po, year 2024 po, paglaya namin, doon na po kami naka-graduate. Hindi namin nagawa sa Laya, doon ko-continue namin. Malaking tulong na po rin sa amin lahat ng mga PDL. Yung mga natutunan ko doon is about sa pagbibusiness, entrepreneur. Gagalingan ko rito para paglaya ko. Gagawin ko yun sa Laya. Hanggang ngayon na-achieve ko naman siya. Ako po yung umawak ng chili garlic po doon. Tapos ako po yung napili ng BJMP na mag-manage doon. Kasi nakikita nila yung motivation sa akin na gusto ko talaga ng livelihood. Buong brigada po yun. Ako din kung paano ko siya maibibenta, kung paano ko siya mas mapapalaki. Tapos po pagka malaki po yung kita, mas malaki yung income ko. Bawat isa po nun, may 10 piso po ako. Pagka 100, 30 po sa akin doon bawat isa. Malaki-laki naman po kinikita namin doon. Sa chili sauce po, siguro sumasahod ako sa isang buwan po ng 1.5 hanggang pababa na po yun. Tapos sa t-shirt po, kung ilan po yung magpapatatak, 20 pesos po sa akin doon. Pagka sobrang laki po, hinahatian ko yung mama ko. Ay, yung mga natanggap ko po nung lumaya po ako is SSDD, El Promidores, Aftercare, tapos yung tindahan po ni Joy. Tapos yung sa SSDD po, nag-try din ako ulit magsilog. Para po sa mga kapwa ko babae, huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pang makontinue sa Laya ang lahat at mabago ang pananaw natin sa buhay. At huwag nating hahayaan na mabaliwala uli yun, yung mga natutunan natin sa loob. Hanggat may buhay, may pag-asa. Bahagi rin ng ating paninindigan para sa kababaihan ang suporta sa ating queer women. Sa bawat kilos, ang ating mensahe, tanggap kayo, ipagtatanggol kayo, at may puwang kayo sa ating lungsod. Dahil sa ating mga programa, may mga serbisyong pangkalusugan na inklusibo at may respeto sa bawat isa. Because a city that respects diversity and protects every woman creates a future where no one is left behind. Hello po, ako po si Leslie. My pronouns are she and her, and I am a bisexual. And kasalukuyan po akong presidente ng aming organisasyon, which is LGBTQ Organization Against Violence and for Equality. Ako si Ash, he, him. Ako ay kasalukuyang Cap-B ng aming organization at ako ay trans man. Yung istorya kasi namin ni Ash as couple, hindi siya yung typical talaga na love story. Parang nilapitan niya ako kasi alam niya may crush ako sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, pwede ba na maging tayo na? Tapos ako naman, syempre crush ko, go lang. Nangyari pa yun sa Peria, 2007 pa siya. Halos mag-19 years na sa April. Nung una talaga ayaw ng parents ko kasi syempre nasanay sila na pag nagpapakilala ko ng boyfriend, lalaki. Pero ang maganda lang kasi,
Sa family niya, sobra kaming tanggap. Mahal ako ng family niya, kaya doon nag-workout yung relasyon namin. Hindi talaga ganun kadali. Kasi nababastos kami magkasama, bakit kami magkarelasyon. Pinatunayan namin na sa isa't isa masaya kami. And parehas din kasi kami nasa advocacy. Kailangan may tumayo para sa komunidad. Doon kami mas lalong nagkasundo. Marami pa rin kababaihan na nananahimik talaga. Kahit naaabuso na sila, kahit nasasaktan na sila. Ang mga lesbians before, kahit dinidiscriminate na sila, pinapahiya sila sa community. Parang nananahimik lang sila. Kaya gumawa kami ng initiatives. And sobrang malaking bagay din na yung suporta ng Quezon City Government, ng LGU, yung mga project na pinatupad nila. Ayun yung nagbigay sa amin ng isip na meron kaming katuwang, na meron kaming kaibigan na naranasan. Nakita namin yung hirap niya, na yung partner niya nagkaroon ng cancer, tapos kinuha ng parents sa kanya, tapos kahit gusto niyang ipagamot, hindi niya magawa kasi nga hindi siya makapag-decide hanggang mawala yung kapartner niya. Naiyak talaga kami kasi sabi ko, paano pag nangyari sa amin to? Siyempre nakafollow naman kami sa QC Government sa page. So nakita namin agad siya. Then binasa namin ano yung right to care card. So nag-apply kami agad ni Leslie. Online. Pag-apply mo, hindi siya ganun kahirap. Sa upon texting and call, dun na lang sinabi na magdala kami ng QCID. So parang wala nang iba, QCID lang. Itong right to care card talaga is sobrang ganda talaga ng proyekto. Yung pakiramdam na meron sa amin nagki-care, yun yung pinaramdam sa amin ng Quezon City. Ang daming may hirap na LGBT couple. Gagastos pa ba kami para sa union? Ang sa amin lang naman kasi is yung acceptance din talaga. Tsaka yung experience na maranasan din. Na maranasan din namin na couple yung naranasan ng iba. Para ka na rin naman talagang kinasal yung pakiramdam na haharap ka sa partner mo, magbibigay ka ng vow. Parang sobrang saya niya. May lugar na Quezon City na tumanggap sa amin. Pinakita at pinaramdam sa amin ng Quezon City Government na mahal nila kami at kami ay may bilang sa lipunan sa LGBT women. I-claim nila, tumayo sila at ipakita nila na sila ay may bilang din sa lipunan. Huwag lang magpakahon at huwag magpa-apekto sa sinasabi ng iba na babae lang. Maging boses lang din ng bawat isa. Mula sa kabataang muling nabigyan ng pagkakataon sa mga inang patuloy na lumalaban, hanggang sa mga kababaihang nakabangon mula sa pang-aabuso, nakita natin ang mga kwento ng mga babaeng may tapang, handang magsikap at puno ng pag-asa. Bilang kapwa babae, kinikilala ko ang inyong lakas at puso. This is why, under my leadership, the Quezon City Government is committed to take care of business, to take care of each of you. Hindi ito salita lamang, ito ay panata na tinutupad natin sa bawat polisiya, sa bawat programa at sa bawat desisyon ng lokal na pamahalaan. Kaya habang may mga laban pang kailangan harapin, umaasa ako na sama-sama tayong maninindigan para sa isa't isa. Hanggat may mga babae na inaabuso at pinagsasamantalahan, hanggat nalilimitahan ang kanilang potensyal at kakayahan, hanggat may mga lansangan na hindi ligtas lakaran, hanggat may mga espasyo pa sa lipunan na hindi patas ang pagtingin sa kanilang talento at talino. Taking care of business means we refuse to normalize limitations, violence, harassment, and even the subtle forms of disrespect that many women endure every single day. Taking care of business is also about empowering women with education, real opportunities, and decent work. Sa bawat hamon, malinaw ang ating direksyon. Sama-sama nating aabutin ang isang inklusibong lungsod, isang komunidad kung saan walang naiiwan at walang tinatalikuran. Because when women carry half of the work for our city, we must also hold equal power in shaping its future. Let us continue taking care of business and let us take care of each other. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat.